Magandang araw, mga kaluluwang uhaw sa karunungan at mga puso'y bukas sa hiwaga ng ating pamana. Sa mundong ito na puno ng bilis at ingay, madalas nating nalilimutan na sa bawat araw ay may nakakubling kwento, isang sinaunang himig na nagtatago ng mga lihim ng nakaraan. Bawat petsa sa kalendaryo ay hindi lamang paglipas ng panahon, kundi isang portal sa mga tradisyon, mga paniniwala at mga enerhiyang nagpapanday sa ating kapalaran. Ngayon, sa ikamortpisan ng Setyembre, tayo'y maglalakbay sa isang araw na pinagpala ng isang makapangyarihang simbolo, isang araw na puno ng pag-asa, paggaling, at matinding babala. Handa na ba kayong sumilip sa belo ng misteryo, kung saan ang pananampalataya at pamahiin ay nagsasama sa isang sayaw ng kapangyarihan? Sa bawat sulok ng ating kapuluan, mula sa pinakamalaking syudad hanggang sa pinakamalayo at liblib na nayon, ang araw na ito ay may dalang bigat at kahulugan. Setyembre Partas, ito ang dakilang araw ng krus, isang petsa na hindi lamang nakaukit sa kalendaryong Katoliko, kundi malalim ding nakabaon sa puso at diwa ng mga Pilipino. Sa araw na ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang isang relihiyosong okasyon, kundi ginugunita rin ang isang makapangyarihang simbolo na sumasalamin sa ating pag-asa, paglaban at pananampalataya. Ang krus na dati tanda ng pagpapahirap ay naging sagisag ng tagumpay laban sa kasamaan, isang bantayog ng banal na proteksyon. Sa bawat pag-usbong ng araw, nararamdaman natin ang pagbabago ng panahon, ang paghampas ng tag-ulan na nagbibigay buhay sa lupa, at ang paghahanda para sa mga darating na ani. Ang araw ng krus ay nakaugnay sa mga siklo ng kalikasan na nagpapaalala sa atin na sa bawat pagsubok ay may pag-asa ng bagong simula, tulad ng pag-usbong ng binhi mula sa tuyong lupa. Sa katolikong tradisyon, ang Setyembre Portata ay itinalaga bilang pista ng pagdakila ng banal na krus o Exaltation of the Holy Cross. Ito ay hindi lamang isang simpleng paggunita, kundi isang masidhing pagdiriwang ng kapangyarihan ng krus ni Kristo. Ang araw na ito ay nagpapaalala sa atin na ang krus ay hindi lamang kahoy, kundi isang kasangkapan ng kaligtasan, isang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Sa araw na ito, milyon-milyong Pilipino ang lumalapit sa simbahan, hindi lamang upang magdasal, kundi upang personal na magbigay pugay at humalik sa mga relikya o imahe ng krus. Sa anong mga pangangailangan kaya tayo lumalapit sa banal na krus sa araw na ito? Marami. Una sa lahat, para sa paggaling sa karamdaman. Pinaniniwalaan na ang paghawak o pagdarasal sa paanan ng krus ay maaaring maghatid ng himala, magpawi ng sakit, at magpataas ng espiritu ng may karamdaman. Marami ang nagdadala ng maliliit na krus sa kanilang mga minamahal sa pag-asang bibigyan sila ng lakas. Ikalawa, para sa proteksyon laban sa kasamaan, ang krus ay itinuturing na pinakamabisang pananggalang laban sa mga masasamang espiritu, mga maligno, at anumang uri ng dilim na nagbabanta sa ating buhay at tahanan. Humihingi rin tayo ng masaganang ani at biyaya. Kahit na isang relihiyosong pista, ang pag-asa para sa isang masaganang pamumuhay ay palaging bahagi ng ating pananampalataya. Sa araw na ito, maraming magsasaka ang nagdarasal para sa proteksyon ng kanilang taniman laban sa peste at kalamidad. Panghuli at marahil pinakamalalim ay ang pagpapanibago ng pananampalataya at paghahanap ng gabay. Sa harap ng krus, inihahanda natin ang ating mga sarili, hinahanap ang kapatawaran, at humihingi ng karunungan upang tahakin ang tamang landas. Bagamat malalim ang katolikong ugat ng pistang ito, hindi maikakaila ang impluensya ng ating mga sinaunang paniniwala. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay mayroon ng mga sagradong simbolo, mga anting-anting
at mga ritual para sa proteksyon at pagpapagaling. Nang dumating ang krus, ito'y naging isang bagong anyo, isang bagong mukha ng anting-anting na kayang magtaboy ng masama at maghatid ng kabutihan. Ang krus ay naging tulay sa pagitan ng ating mga ninuno at ng bagong relihiyon, isang sagisag na nagbigay kapangyarihan sa kanilang mga dating paniniwala. Sa Pilipinas, ang krus ay hindi lamang simbolo ng pagdurusa, kundi ng pag-asa, paggaling, at ng matinding lakas na bumabalot sa bawat Pilipino. Ang kwento ng krus ay nagsimula hindi sa isang simbahan, kundi sa isang malayong lupain at sa isang panahon na halos natabunan na ng alikabok ng kasaysayan. Ikaapat na siglo AD, ang Kristyanismo ay nagsisimula pa lamang yumabong matapos ang matinding pag-uusig. Si Emperador Constantine, ang namumuno sa Imperyong Romano, ay nagkaroon ng isang pangitain bago ang isang mahalagang labanan. Isang nagliliwanag na krus sa kalangitan kasama ang mga salitang "In hoc signo vinces". Sa simbolong ito, ikaw ay magtatagumpay. At nagkatotoo nga ang pangitain. Mula noon, ipinahayag ni Constantine ang Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng kanyang imperyo. Ngunit ang banal na krus mismo, ang pinaniniwalaang ginamit sa pagpapako kay Kristo, ay nawawala. May mga alamat na nagsasabing ito ay inilibing o itinago upang hindi mahalughog ng mga pagano. Dito pumapasok ang isang mahalagang karakter, si Helena, ang ina ni Emperador Constantine. Isang matanda ngunit matapat na babae, kilala siya sa kanyang matinding pananampalataya at debosyon. Sa kanyang pagtanda, ninais ni Helena na maglakbay sa banal na lupain sa Jerusalem upang hanapin ang mga bakas ng buhay ni Jesus at ng banal na krus. Isipin ninyo ang isang matandang babae, naglakbay sa disyerto, sa gitna ng matinding init, kasama ang kanyang mga alagad. Hindi siya napigilan ng kanyang edad o ng hirap ng paglalakbay. Ang kanyang puso ay nagniningas sa pag-asa na makita ang krus na nagligtas sa mundo. Nang makarating siya sa Jerusalem, agad siyang nagsimulang magtanong-tanong. Walang nakakaalala. Ang lugar ng Golgota, kung saan pinako si Kristo, ay naging isang templo ng Diyosang si Venus, isang pagtatangka ng mga Romano na burahin ang alaala ng Kristyanismo. Ngunit hindi sumuko si Helena. Siya ay nagdasal, nag-ayuno, at pinagsama-sama ang mga matatandang lokal na pinaniniwalaang may kaalaman sa mga lihim ng lupain. Sa pamamagitan ng patnubay ng isang matandang Hudyo na nagngangalang Judas, na kalaunan ay naging isang Kristiyano at pinangalan ng Syriacus. Natagpuan ni Helena ang tatlong krus na nakalibing malapit sa lugar ng Kalbaryo. Ngunit paano malalaman kung alin sa tatlo ang banal na krus? Isang milagro ang naganap. Isang babae na malubhang may sakit ang dinala sa lugar. Sinubukan nilang ipahawak sa kanya ang bawat krus. Nang hawakan niya ang ikatlong krus, agad siyang gumaling. Ang himalang ito ay nagpatunay na ito nga ang banal na krus. Tuwang-tuwa si Helena. Pinaghiwa niya ang krus. Ang isang bahagi ay nanatili sa Jerusalem. Ang isa ay ipinadala sa kanyang anak na si Constantine at ang ikatlo ay dinala niya sa Roma. Sa Jerusalem, itinayo ang Church of the Holy Sepulchre upang paglagyan ng relikya. Ngunit hindi nagtapos doon ang kwento. Pagkalipas ng ilang siglo, noong 614 AD, sinalakay ng mga Persyano ang Jerusalem. Dinambong nila ang syudad at kinuha ang banal na krus bilang tropeyo. Isipin ninyo ang pagkabigo at pagdadalamhati ng mga Kristiyano, ngunit muling nagtagumpay ang pananampalataya. Pagkalipas ng patas na taon, noong 625 AD, si Emperador Heraclius ng Byzantium ay naglunsad ng isang matinding kampanya militar laban sa mga Persyano at matagumpay niyang nabawi ang banal na krus.
Ang krus ay ibinalik sa Jerusalem ng may dakilang parada at pagdiriwang. Nais ni Heraclius na dalhin mismo ang krus pabalik sa lugar nito, ngunit ayon sa alamat, hindi siya makalakad. Tanging nang hubarin niya ang kanyang mga mamahaling damit pang-imperyo at naglakad ng nakayapak bilang tanda ng pagpapakumbaba. Siya ay nakalakad at nailagay ang banal na krus sa kanyang altar. Ang araw na ito ang naging batayan ng pista ng pagdakila ng banal na krus. Isang paggunita sa paghahanap, pagbawi at pagdakila sa krus bilang simbolo ng tagumpay, kaligtasan at walang hanggang pag-asa. Ngayon, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, tayo'y susubukan ang mga sinyalis na ipinapadala ng tadhana, mga palatandaan na nagbibigay liwanag sa ating mga landas sa araw na ito. Mga palatandaan ng tadhana, mga pamahiin at babala. Sa dakilang araw ng krus, pinaniniwalaan na ang mga hangganan sa pagitan ng ating mundo at ng mga espiritual ay mas manipis. Kaya't mag-ingat sa mga sumusunod na palatandaan sapagkat ang mga ito ay maaaring magdala ng mensahe mula sa itaas o mula sa kabilang ibayo. Mga palatandaan tungkol sa panahon at kalikasan. Biglang pag-ulan pagkatapos ng matinding sikat ng araw. Kung sa araw na ito ay biglang umulan matapos ang mahabang sikat ng araw, ito ay tanda ng paglilinis at pagpapala. Pinaniniwalaan na ang ulan ay naghuhugas ng mga kasalanan at nagdadala ng bagong simula. Ang lupa ay nagbabago at kasabay nito ang ating spirito. 2. Tunog ng kulog at kidlat sa kalayuan. Ang malalim na ugong ng kulog kahit na hindi umuulan ay senyalis ng paglilinis ng atmosfera at pagtaboy sa masasamang espiritu. Ang kalikasan mismo ay nagbibigay pugay sa kapangyarihan ng krus. Ngunit kung ito'y may kasamang malakas na kidlat na malapit, mag-ingat sa mga bagong desisyon. Baka may kaakibat na biglaang pagbabago. 3. Pagkilos ng mga insekto o hayop na di karaniwan. Kung makakita ka ng pulutong ng mga bubuyog na lumilipad patungo sa iyong bahay, ito ay tanda ng kasaganaan at bagong pagdating ng biyaya. Ngunit kung ang mga gagamba ay biglang lumabas mula sa kanilang mga pugad, ito ay maaaring senyales ng paparating na pagsubok o balita na kailangan mong paghandaan. 4. Paglagas ng mga dahon sa puno na di inaasahan. Sa araw na ito, kung makakita ka ng isang puno na biglang nalalagas ang mga dahon, lalo na kung ito ay malusog pa, ito ay maaaring isang babala na mag-ingat sa mga kaibigan na hindi tapat. May isang bagay na nalalagas o nawawala sa iyong buhay. 5. Malinaw na anyo ng buwan sa gabi. Kung makikita. Kung sa gabi ng Setyembre 14 ay makikita mo ang buwan ng napakalinaw, kahit na may ulap, ito ay nangangahulugang ang iyong mga dalangin sa araw na ito ay dinidinig. Ang buwan ay magsisilbing gabay sa iyong mga naisin. Mga palatandaan tungkol sa buhay at salapi. 1. Makati ang kaliwang palad. Ang kaliwang palad na Makati ay isang popular na pamahiin sa Pilipinas. Sa araw ng krus, kung Makati ang iyong kaliwang palad, ito'y hindi lamang tanda ng pera, kundi isang babala na mag-ingat sa paggastos. Ang pera ay darating, ngunit dapat itong gamitin ng may talino o kaya'y kukunin din mula sa iyo. 2. Nahulog na mga kagamitan sa kusina. Kung ang iyong mga kutsara o tinidor ay aksidenteng nahulog sa lupa, ito ay isang senyales na may bisita na darating. Kung kutsara, babae. Kung tinidor, lalaki. Sa araw na ito, ang mga bisita ay maaaring magdala ng mahalagang mensahe o pagpapala. 3. Makakita ng pulang kape na may balat sa ibabaw. Kung ikaw ay nagkakape at may makita kang maliliit na balat ng kape na nakalutang sa ibabaw na parang pulang mata, ito ay isang tanda na may matinding usapan na mangyayari sa iyo o isang mahalagang desisyon na kailangan mong gawin na may
mata na nakamasid. 4. Aksidenteng pagkalat ng asin o asukal. Kung ikaw ay aksidenteng nagkakalat ng asin, ito ay maaaring tanda ng kaunting malas o hindi pagkakaunawaan. Ngunit kung asukal naman, ito ay tanda ng paparating na tamis sa buhay o pagkakasundo. Sa araw na ito, ipinapaalala sa atin na ang balance ay mahalaga. Mga panaginip sa gabing ito, mga lihim na mensahe ng kaluluwa. Ang mga panaginip sa gabi ng Setyembre 14 ay pinaniniwalaang may espesyal na kahulugan sapagkat ang mga ito ay maaaring maging direktang mensahe mula sa iyong tagapagbantay o mula sa mga puwersa sa kabila. Makinig sa bulong ng iyong subconscious. Pangarap tungkol sa tubig. Malinis at umaagos na tubig. Simbolo ng emosyonal na kalinawan, espiritual na paglilinis, at bagong simula. Ang mga balakid ay maaalis. Marumi o madilim na tubig. Babala ng kalituhan, emosyonal na kaguluhan, o nakatagong problema. Panahon upang suriin ang iyong sarili at mga relasyon. Paglangoy sa malalim na tubig. Nagpapakita ng kakayahan mong harapin ang malalaking hamon sa buhay. Ang krus ay nagbibigay sa iyo ng lakas na sumisid sa pinakamalalim na problema at lumutang ng may tagumpay. Pangarap tungkol sa krus o mga sagradong bagay. Isang nagliliwanag na krus. Malakas na tanda ng banal na proteksyon, gabay at biyaya. Ang iyong pananampalataya ay pinararangalan. Pagkawala o pagkasira ng krus. Babala na mag-ingat sa iyong pananampalataya o espiritual na buhay. Baka nawawalan ka ng gabay. Pagdarasal sa paanan ng krus. Simbolo ng iyong pagnanais para sa kapatawaran, paggaling at koneksyon sa Diyos. Pangarap tungkol sa mga hayop. Ahas. Maaaring simbolo ng betrayal o pagbabago. Tingnan kung ang ahas ay umaatake, babala o umaalis. Pagbabago para sa ikabubuti. Ibon. Kalayaan. Mensahe mula sa langit. Kung puti, kapayapaan. Kung itim, babala. Pusa. Pagkamisteryoso, intuwisyon. Ang pusa ay maaaring gabay sa mga nakatagong katotohanan. Pangarap tungkol sa paglipad. Malaya at mabilis na paglipad. Simbolo ng kalayaan, tagumpay, at pagkamit ng mga layunin. Hirap sa paglipad o pagbagsak. Nagpapahiwatig ng mga balakid, takot sa pagkabigo, o pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ang mga ipinanganak sa dakilang araw na ito, mga anak ng krus. Ang mga ipinanganak sa Setyembre 14 ay pinaniniwalaang nagtataglay ng mga natatanging katangian na hinubog ng espiritual na enerhiya ng dakilang araw ng krus. Sila ay mga nilalang na pinagpala ng proteksyon at lakas ng pananampalataya. Sila ay likas na mapagmahal, matulungin, at may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Ang kanilang puso ay puno ng habag at handang tumulong sa kapwa. Madalas, sila ay nagiging mga haligi ng kanilang pamilya at komunidad, laging handang magbigay ng payo at suporta. Dahil sa impluensya ng krus, sila ay may matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na nagiging sandigan nila sa bawat pagsubok. Ang kanilang espiritualidad ay hindi lamang panlabas, kundi malalim na nakaugat sa kanilang kaluluwa. Sila rin ay matatag at may pambihirang resilience. Tulad ng krus na nanatiling matatag sa gitna ng pagdurusa, sila ay may kakayahang bumangon mula sa bawat pagkabigo, mas matatag at mas matalino. Hindi sila madaling sumuko. Mayroon din silang likas na talino sa paggabay at pagbibigay ng kapayapaan. Ang kanilang presensya ay nakakapagpatahimik sa mga naguguluhang isip at nagdadala ng liwanag sa dilim. Maaaring sila ay maging mga lider, guro, manggagamot, o sino mang propesyon na nangangailangan ng empatya at matinding pag-unawa. Sa kanilang buhay, madalas na nagaganap ang mga
milagro o mga di inaasahang biyaya na nagpapatunay sa espesyal na proteksyon na ipinagkaloob sa kanila ng dakilang krus. Sila ang mga anak ng krus, ipinanganak upang maging ilaw sa mundo. Mga iminumungkahing ipagdiwang ang kaarawan ng mga ipinanganak sa araw na ito. Ang mga pangalang may kaugnayan sa relihiyon o may tunog na tradisyonal ay madalas na ipinagdiriwang. Sa araw na ito na nauugnay sa krus, ang mga pangalan tulad ng Cruz bilang apelido o pangalan, Helena bilang paggunita sa Reyna Elena na nakahanap ng krus, Esteban, Claudio, Rogelia, or Cornelio ay maaaring binabati. Si Helena, halimbawa, ay karaniwang pangalan sa Pilipinas. Ang mga nagtataglay ng pangalang ito ay sinasabing mayroong matinding determinasyon, isang mapagmahal na puso, at isang diwa ng pagtuklas. Tulad ni Reyna Elena, sila ay may kakayahang hanapin ang mga nawawalang katotohanan o solusyon sa mga problema at mayroong likas na ganda sa kanilang kalooban. Sila ay pinagpala ng biyaya na maging inspirasyon sa iba. Mga tradisyon at ritual sa dakilang araw ng krus. Ano ang dapat gawin? Ang Setyembre 14 ay hindi lamang araw ng paggunita, kundi araw din ng aktibong pakikilahok sa mga ritual na nagdadala ng biyaya, proteksyon at paggaling. Narito ang ilang mahahalagang tradisyon at ritual na dapat mong isagawa upang lubos na matanggap ang kapangyarihan ng dakilang krus. Pagbibigay pugay at pagpipitagan sa banal na krus. Bisita Iglesia, Veneration. Layunin para sa pagpapanibago ng pananampalataya, paghingi ng kapatawaran, paggaling at proteksyon mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Ano ang kakailanganin? Wala maliban sa isang taimtim na puso at bukas na isip, kung maaari, isang rosaryo. Kailan at paano gawin? Sa umaga o anumang oras sa araw, pumunta sa pinakamalapit na simbahang katoliko. Sa maraming simbahan, mayroong seremonya ng Veneration of the Cross kung saan ang mga deboto ay lumalapit upang humalik o hawakan ng krus. Kung walang espesyal na seremonya, hanapin ang altar ng krus o ang estasyon ng krus at manatili doon sa tahimik na panalangin. Habang papalapit ka, imadinin na inilalagay mo ang lahat ng iyong pasakit, alalahanin at kasalanan sa panan ng krus. Teksto ng panalangin, maaaring gamitin. O banal na krus, ikaw ang aming pag-asa at kaligtasan. Sa pamamagitan mo, nagkaroon kami ng bagong buhay. Iginagalang kita, sinasamba kita, at buong puso akong lumalapit sa iyo. Tanggapin mo ang aking mga dalangin, banggitin ang iyong mga intensyon. Halimbawa, para sa paggaling ni pangalan, para sa kapayapaan ng aking pamilya, para sa proteksyon laban sa lahat ng masama. Naway ang iyong kapangyarihan ang magpatatag sa akin at magbigay ng liwanag sa aking mga landas. Amen. Ano ang gagawin? Pagkatapos, manatili sa simbahan sa loob ng ilang minuto. Magpasalamat. Pagkatapos umalis, dalhin ang kapayapaan at pag-asa sa iyong puso. Maaari kang mag-alay ng isang kandila sa bahay bilang patuloy na panalangin. 2. Pagbasbas ng bahay at mga mahal sa buhay gamit ang banal na krus. Layunin upang bigyan ng banal na proteksyon ang iyong tahanan at ang bawat miyembro ng iyong pamilya laban sa lahat ng uri ng kapahamakan, masasamang espiritu at negatibong enerhiya. Ano ang kakailanganin? Isang maliit na krus, mas mabuti kung nabasbasan na, banal na tubig kung mayroon, at isang taimtim na puso. Kailan at paano gawin? Sa gabi ng Setyembre 14, bago matulog o sa anumang oras na ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nasa bahay. Simulan sa pintuan ng inyong bahay, hawakan ang krus. Kung may banal na tubig, isawsaw ang iyong daliri dito. Gumawa ng senyalis ng krus sa bawat pintuan at bintana
mula sa labas, papasok. Habang ginagawa ito, sabihin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang bahay na ito at ang lahat ng narito ay binabasbasan at pinoprotektahan ng banal na krus. Walang masama ang makakapasok, walang sakit ang mananahan, ang kapayapaan at pagmamahal ang maghahari dito. Pagkatapos, lumapit sa bawat miyembro ng pamilya. Ipatong ang krus sa kanilang ulo o balikat at magdasal para sa kanilang proteksyon, kalusugan at gabay. Ano ang gagawin? Pagkatapos, iwanan ang krus sa isang lugar na nakikita, tulad ng altar o sa itaas ng pangunahing pintuan. Ipaalala sa pamilya ang kahalagahan ng pagrespeto sa simbolo at sa mga aral nito. Ang ritual ng tatlong krus para sa personal na hiling. Layunin para sa isang partikular na matinding hiling na nauugnay sa paggaling, paglutas ng problema o paghahanap ng gabay. Ano ang kakailanganin? Tatlong maliliit na krus, kahoy, metal, o kahit drawing sa papel, isang kandila, puti o lila at tahimik na lugar. Kailan at paano gawin? Sa gabi ng Setyembre 14, bago matulog, hanapin ang isang tahimik na lugar, isindi ang kandila, ilagay ang tatlong krus sa iyong harapan. Kung nagdo-drawing ka sa papel, siguraduhin na ang krus ay malinaw at nakikita. Unang krus. Hawakan ito. Sabihin ang iyong hiling ng malakas o sa isip. Halimbawa, o banal na krus, sa pamamagitan mo, naway ang sakit ni pangalan ay gumaling. Ilagay ito. Ikalawang krus. Hawakan ito. Sabihin muli ang iyong hiling, ngunit idugtong ang iyong pangako. Halimbawa, kung ito ay ipagkakaloob, ipinapangako kong magiging mas mabuting tao at tutulong sa kapwa. Ilagay ito. Ikatlong krus, hawakan ito. Sabihin ang iyong huling hiling at ipagkatiwala ito sa Diyos. Halimbawa, ipinagkakatiwala ko ang hiling na ito sa iyong kapangyarihan o banal na krus. Naway ang iyong kalooban ang masunod. Ilagay ito. Tumingin sa tatlong krus at sa kandila. Tahimik na magnilay-nilay sa iyong hiling. Ano ang gagawin? Pagkatapos, hayaang maubos ang kandila kung ligtas. Itago ang tatlong krus sa isang sagradong lugar. Halwanis sa ilalim ng unan sa altar. At maniwala na dininig ang iyong dalangin. For mga tradisyon sa pagkain, culinary traditions. Pagamat walang partikular na handa na nakaugnay sa dakilang araw ng krus, tulad ng sa ibang pista, ang araw na ito ay para sa pagpapakumbaba at pasasalamat. Pagluluto ng mga simpleng pagkain. Mas mainam na maghanda ng mga simpleng pagkain na nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyaya. Ito ay maaaring mga gulay, prutas, o kahit mga pangkaraniwang ulam na inihanda ng may pagmamahal. Pagbabahagi sa kapwa. Ang espiritu ng araw ng krus ay pagbabahagi at pagbibigay. Kung mayroon kang kakayahan, magbigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Ito ay hindi lamang nagpapakita ng kabutihan, kundi nagdudulot din ng mas maraming biyaya sa nagbibigay. Paggawa ng kakanin, rice cakes. Ang mga kakanin tulad ng puto, kutsinta, biko, o suman ay sumisimbolo sa kasaganaan at pagkakaisa sa kulturang Pilipino. Ang paggawa nito at pagbabahagi sa pamilya at kapitbahay ay isang paraan upang ipagdiwang ang mga biyaya at palakasin ang ugnayan. Maaaring ilagay sa mga kakanin ang maliliit na krus na gawa sa dahon ng niyog o kawayan bilang palamuti at pananggalang. Pag-iwas sa labis na pagpapakasasa. Ang araw na ito ay hindi para sa labis na pagpapakasasa sa pagkain o inumin. Iwasan ang labis na karne o mga mamahaling ulam. Ang diwa ay pagpapakumbaba at espiritual na pagmumuni-muni. Mga pangunahing bawal sa dakilang araw ng krus. Ano ang hindi dapat gawin? Ang bawat sagradong araw ay may kaakibat na mga pagbabawal, mga linya na hindi dapat tawiran upang maiwasan ang malas
pagsubok, o pagbaliwala sa kapangyarihan ng araw. Sa dakilang araw ng krus, ang mga pagbabawal na ito ay mas matindi sapagkat ang paglabag sa mga ito ay hindi lamang nagdudulot ng personal na kapahamakan, kundi ng paglapastangan sa banal na simbolo mismo. Mag-ingat sapagkat ang mga espiritu ay nagmamasid. Paglapastangan sa simbolo ng krus o anumang sagradong bagay, bawal na gawain. Huwag baliwalain, pagtawanan o sadyang sirain ang anumang imahe ng krus, rosaryo o iba pang sagradong bagay. Huwag gamitin ang mga ito sa biro o sa masamang layunin. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang krus ay simbolo ng sakripisyo at tagumpay laban sa kasamaan. Ang paglapastangan dito ay isang direktang paghamak sa banal at maaaring magdulot ng matinding malas, hindi lamang sa material na aspeto kundi pati na rin sa espiritual. Ang mga masasamang espiritu ay maaaring gumamit ng ganitong pagkakataon upang makapasok sa iyong buhay at ang iyong proteksyon ay maaaring mawala. Asahan ang mga sunod-sunod na pagsubok, pagkawala at kaguluhan sa loob ng iyong pamilya. Pagsisimula ng mga bagong proyekto o negosyo na may masamang hangarin. Bawal na gawain. Huwag magsimula ng anumang bagong negosyo, transaksyon o malalaking proyekto kung ang iyong intensyon ay makalamang sa kapwa, manloko o makakuha ng kayamanan sa masamang paraan. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang dakilang araw ng krus ay para sa paglilinis at mabuting intensyon. Ang paggamit ng araw na ito para sa masamang hangarin ay magdadala ng sumpa sa iyong ginagawa. Ang anumang itinatayo mo ng may kasamaan ay guguho, magdudulot ng financial ruin, at maaaring mag-iwan sa iyo ng utang o reputasyong sira. Ang mga pinaghirapan ay mawawala at ang malas ay mananatili. Pagtatalo, paggawa ng masamang salita, o pagpapalaganap ng hindi pagkakaunawaan. Bawal na gawain. Iwasan ang anumang uri ng matinding pagtatalo, pagmumura, paninira sa kapwa, o paghahasik ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya o komunidad. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang araw na ito ay para sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang paghahasik ng galit at di pagkakasundo ay nag-aanyaya ng negatibong enerhiya at nagpapahina sa proteksyon ng iyong tahanan. Maaaring magsimula ang mahabang panahon ng awayan sa pamilya, pagkawala ng pagkakaisa, at patuloy na alitan na mahirap ayusin. Ang kapayapaan ay aalis sa iyong tahanan. 4. Pagsusugal o labis na pagpapakasasa sa bisyo. Bawal na gawain. Huwag sumugal ng malaki, uminom ng labis na alak, o magpakasasa sa anumang uri ng bisyo na maglalayo sa iyo sa matinong pag-iisip at espiritual na pagmumuni-muni. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pagpapakasasa sa bisyo ay itinuturing na pagbaliwala sa pagpipigil sa sarili at paggalang sa katawan na kaloob ng Diyos. Ito ay nagbubukas ng pinto sa mga tukso at maaaring magdulot ng pagkawala ng swerte. Ang mga pinansyal na problema ay lalala, ang kalusugan ay babagsak, at ang iyong kaluluwa ay magiging mahina laban sa masasamang impluensya. Pagtanggi sa pagtulong sa nangangailangan. Bawal na gawain. Huwag baliwalain ang mga humihingi ng tulong, lalo na ang mga mahihirap, matatanda o mga nangangailangan. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang espiritu ng krus ay pagmamahal at pagbibigay. Ang pagtanggi sa tulong ay nagpapakita ng kawalan ng habag at pagmamahal. Ito ay maaaring magbunga ng pagkawala ng mga biyaya na dapat sana'y dumating sa iyo o mas masahol pa ang pagdaranas ng parehong sitwasyon ng paghingi ng tulong na iyong tinanggihan. Ang iyong mga dalangin ay hindi didinggin. 6. Pagputol ng kuko o buhok sa gabi. Bawal na gawain. Iwasan ang pagputol ng kuko
o paggupit ng buhok kapag gumagabi na, lalo na sa isang sagradong araw tulad nito. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ito ay isang matandang pamahiin sa Pilipinas na pinaniniwalaang nagdadala ng malas o nagpapaikli ng buhay. Sa dakilang araw ng krus, mas tumitindi ang paniniwala na ang mga espiritu ay gumagala sa gabi at ang pagputol ng bahagi ng iyong katawan ay maaaring mag-anyaya ng mga ito or magdulot ng sakit at pagkawala ng personal na proteksyon. Stephen, pagwawalis sa gabi. Bawal na gawain. Huwag magwalis sa inyong bahay kapag gumagabi na, lalo na sa araw na ito. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pagwawalis sa gabi ay pinaniniwalaang nagtataboy ng swerte at biyaya palabas ng bahay. Sa araw ng krus, kung saan ang mga pagpapala ay bumababa, ang pagwawalis sa gabi ay parang sinasabi mong ayaw mo ang mga biyayang iyon. Asahan ang pagkawala ng pera, pagtigil ng swerte, at pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. 8. Paglalakad sa ilalim ng hagdanan o bukas na lungga. Bawal na gawain. Huwag dumaan sa ilalim ng hagdanan o sa ilalim ng anumang bukas na lungga o istruktura na tila tulay na hindi tapos. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ito ay isang pangkalahatang pamahiin na nagdadala ng malas. Sa isang sagradong araw, ang paggawa nito ay pinaniniwalaang mas nagpapataas ng posibilidad ng aksidente, pagbagsak ng swerte, o pagdaranas ng mga hindi inaasahang problema na tila bumabagsak sa iyo. 9. Pagtulog sa dilim o hindi pag-iilaw ng bahay. Bawal na gawain. Huwag hayaan ang buong bahay na maging madilim sa gabi ng Setyembre Partus. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang liwanag ay simbolo ng pag-asa, presensya ng Diyos, at pananggalang laban sa dilim. Ang pagtulog o pag-iiwan ng bahay sa kumpletong dilim ay nag-aanyaya ng mga masasamang espiritu at negatibong enerhiya. Ang isang bahay na madilim ay nagiging madaling target para sa mga maligno. Dapat mayroong kahit isang ilaw na nakasindi, lalo na sa altar o sa sala, upang magsilbing gabay at proteksyon. 10. Pagkain ng binatbat o pagdikit na pagkain para sa ilang paniniwala. Bawal na gawain. Sa ilang mas matatandang paniniwala, iwasan ang pagkain ng mga malagkit na pagkain o mga pagkaing binatbat tulad ng lumpia na binabalutan sa araw ng pag-aayuno o pagninilay. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ito ay hindi isang malawakang pagbabawal, ngunit mayroon sa ilang mas lumang tradisyon. Ito ay sumisimbolo sa pagdikit ng mga problema o pagbinatbat ng mga sakit. Ang layunin ay maging simple at malinis sa pagkain upang ang espiritu ay hindi gaanong mabibigatan ng material na mundo. Kaya't ang pagkain ng simpleng prutas o gulay ay mas mainam. Ang paglabag dito ay pinaniniwala ang magdadala ng malagkit o binatbat na problema sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa dakilang araw ng krus, tandaan na ang kapangyarihan ng araw na ito ay hindi lamang nasa mga ritual o mga pagbabawal, kundi nasa lalim ng ating pananampalataya at paggalang sa mga sinaunang tradisyon. Ang krus ay hindi lamang isang simbolo ng pagdurusa, kundi ng pag-asa, paggaling, at ng walang hanggang proteksyon na bumabalot sa ating buhay. Naway ang mga kaalamang ibinahagi natin ay magsilbing gabay at liwanag sa inyong landas. Igalang ang nakaraan, isabuhay ang kasalukuyan, at harapin ang kinabukasan ng may tapang at pananampalataya. Manatiling ligtas at patuloy na tuklasin ang hiwaga ng ating mundo. Hanggang sa muli, mga kaluluwang uhaw sa karunungan.